Mga kapatid, may panibagong insidente na naman dito sa West Philippine Sea. Again, mga kapatid, syempre involved na naman dito ang China. Ayon dito mga tol, sa balita mula rito sa 24 oras, PRP Datu Gumbay, Piang, hinarang at binomba ng tubig ng China. Sabing ganon mga kapatid ha. Tingnan natin yung Seymour. Coast Guard, bintana na basag, isasugatan. Oh, naalala ninyo yung sinasabi ng China? Na tayo daw ang gumagawa, mga kapatid, ng delikado dito sa West Philippine Sea. Tingnan nyo, yung Coast Guard vessel natin, nabasag ang bintana, isasugatan. O ngayon, bakit? Dahil winawater cannon nila tayo. Sino ngayon ang gumagawa ng delikado? No? Again mga kapatid, gusto ko lang sa inyong ipakita ulit yung clip na kung saan sinasabi ng sundalo militar ng China na tayo daw mga kapatid ang gumagawa ng danger. Eto, tingnan nyo ha. Ito mula sa isang clip mga kapatid ng news na binigyan na rin natin ng reaction video. Ang sabi mga kapatid ng militar ng China, the Philippines is a genuine troublemaker and a creator of danger in the South China Sea. But then again mga kapatid, sino nasaktan? Sila ba? Hindi. Ayan o. Coast Guard, bintana, nabasag, isasugatan dahil sa pangwawater cannon nila. Pero gusto nilang palabasin, tayo daw ang genuine troublemaker at tayo mga kapatid ang creator ng danger dito sa karagatan. Ito pa sabi rito sa report, hinarang kaya bumangga sa isang barko ng China ang isang barko ng Pilipinas na papuntang Bajo de Masinloc. Kasabay ng pagharang ang pangbomba rin ng tubig ng China kaya nabasag ang bintana nito at nasugatan ng isang tauhan ng BFAR. O nasugatan pa ulit. Isang tauhan ng BFAR mga tol. Eto, panoorin natin mga kapatid. Eto sabi, nabasa ko bigla yung comment oh. Vote Sara for next president para maging probinsya na tayo ng China. Anyway mga kapatid, panoorin natin to, bigyan natin ng reaction video and commentary. No, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Hinarang kaya bumangga sa isang barko ng China ang isang barko ng Pilipinas na papuntang Bajo de Masinloc. Kasabay ng pagharang ang pagbomba rin ng tubig ng China kaya nabasag ang bintana nito at nasugatan ang isang tauhan ng BFAR. Ewan ko lang mga kapatid kung hindi nyo alam kung nasan lokasyon o kung saan located itong Bajo de Masinloc. Diba? Itong Bajo de Masinloc mga tol, nasa 100 plus nautical miles lang yan mula sa baybayin ng Pilipinas. Which is pasok na pasok mga tol, swak na swak doon sa 200 nautical miles EEZ defined by UNCLOS na exclusive economic zone ng Pilipinas. Again EEZ ng Pilipinas. Hindi ng China, hindi ng Taiwan, hindi ng kahit na sino mang bansa. Yan ay exclusive economic zone ng Pilipinas. But hindi natin pag-aari ang Bajo de Masinloc. Sapagkat ayon mga tol sa international law, yan ay traditional fishing ground o paisdaan o palaisdaan talaga yan o ano ba pwedeng termino dyan? Talagang lugar yan kung saan nangingisda ang iba't ibang bansa katulad ng Vietnam, China at ang Pilipinas. So hindi naman natin ipinagdadamot yung isda sa kanila dahil yun ang sinasabi ng international law. Pero meron ngang isang napakaramot, napakadamot, napakasakim, sugapa, ganid na bansa mga tol. Ang gusto nila, kanila yan. Dahil nga sinasabi nilang yan ay nasa loob ng kanilang 9-dash line na ginawa nilang 10-dash line dahil gustuhan lang nila. Kahit na hindi sinasangayunan ng international law, ganun sila land grabbing dragon nga di ba? Ang gusto nila, kanila lang yan. Walang ka-share, walang kabahagi dahil malakas daw sila. Ako po. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang ginawang pag-water cannon ng China Coast Guard 5201 sa BRP Datu Gumbay Piang habang papuntang Bajo de Masinloc kaninang umaga. Grabe tapos sasabihin nila China is a peace-loving country. Diba? Peace, kapayapaan, loving, mapagmahal na bansa. Sa lakas ng buga ng tubig, nabasag ang isang bintana ng barko kaya nasugatan ng isang tauhan ng BFAR. Singilin nyo. Singilin natin, di ba? Tayo nga sinisingil Pag nagbanggaan yung dalawang barko nila, tayo pa sinisingil
O ngayon mga tol, eto, nasira na naman yung barko natin, may nasugatan pa. O, hindi ba nila inilalagay sa delikadong sitwasyon o ini-endanger yung ibang tao? Nasira rin ang electronics at air conditioning ng barko. Sa isa pang video, habang wina-water cannon ang barko ng Pilipinas, hinarangan ito ng isang CCG ship. Dahilan para bumangga ang BRP Dato Gumbay Piang sa barko ng Chinese Coast Guard. O biruin mo, umaandar tayo. Biglang humarang sa gitna. Natural, babangga talaga tayo sa kanila dahil hindi naman yan katulad ng kalsada. Once na nagpreno ka, hihinto ka talaga. Tubig yan mga tol. Hindi ka basta-basta hihinto dyan. Ang isang Chinese fishing militia vessel tinangkading i-water cannon ang BRP Dato Gumbay Piang 10.8 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Pero mabilis na nakaiwas ang barko ng BFAR. Bukod dito, isang Chinese warship na may bow number 525 naman ang nag-anunsyo sa radyo na magsasagawa sila ng live fire exercises sa lugar. Palagay ko mga tol, hindi na talaga to makukuha sa pakiusapan. Palagay ko gera talaga ang habol, ang hanap nitong China mga tol. Gera talaga gusto nila. Gusto nilang masubukan yung puwersa nila. Eh kapag pinagtulong-tulungan naman sila ng buong mundo mga tol, mag-aano naman yan magpa-victim naman yan mga yan, sasabihin pinagtutulungan sila. Biruin mo ang lakas ng loob ng kanilang militar na sinasabing pinoprovoke daw natin sila, frequently provoking China and harassing China at the sea. Tayo daw mga tol ang nanghaharas sa kanila. Dito ba sa mga video mukhang tayo nanghaharas? Biruin mo, winater cannon tayo, basag bintana, may sugatan pa sa isang crew natin. Tapos tayo yung nanghaharas sa kanila. Napakasinungaling talaga nitong mga Chekwa, no? Sa kabila ng panggigipit at panghaharang ng China, tagumpay na nakarating ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Sa isang ulat mula Reuters, sinabi ng China Coast Guard na winater cannon nila ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc dahil umano sa iligal na panghihimasok at dahil binangga umano ang isang barko ng China ng barko ng Philippine Coast Guard na may bow number 3014. Sa social media post ng security analyst na si Ray Powell, says it has taken regulatory measures like water cannons against Philippine ships near Scarborough Shoal today. There are currently at least 3 Philippine Coast Guard, 2 Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR, and MV Mamalakaya fish carrier in the vicinity of the shoal, indicating a likely Kadiwa mission to support Philippine fishermen developing. Actually mga tol, normal na nangyayari yan Ninonormalize na nila yan Na kapag tayo nagsasagawa ng ganyang mga uri ng mission dito sa may Baho de Masinloc, ginagawa na nila yan sa atin. kita sa Automatic Identification System tracking data kung paanong dinikitan ang BRP Dato Romapinet ng BFAR ng 2 China Coast Guard vessel at ilang Chinese fishing militia. Wala, hindi nila mapapasinungalingan tong mga ganito. Hindi nila mapapasinungalingan yan. Dinikitan din ng barko ng China Coast Guard at Chinese fishing militia ang BRP Gabriela Silang at ang BRP Dato Taradapit. Pero hindi malinaw kung nagkaroon nga ng banggaan. We are still checking. Kita naman sa video mga tol Nakaharang sila sa harapan natin So far, we are awaiting the results of the coordination with our counterpart agencies. Ano naman itong kino-comment nitong isa? Matapang lang kayo pag kapwa Pinoy yan. Pakita nyo na matapang din kayo sa Chinese. Kailan naging matapang ang Coast Guard sa kapwa Pinoy? Itong mga nagko-comment na to, kala mo si Raulo din. Matapang lang kayo kapag kapwa Pinoy. Kailan naging matapang? Kailan nang api ang mga Coast Guard sa mga ordinaryong Pilipino? Diba? Wala naman sila rito sa kalupaan Nasa dagat yan. Nagbabantay ng dagat natin Ewan ko ba rito? Tagumpay na Piling ata, panahon pa rin ng Duterte. naman ang paghahatid ng krudo at ayuda sa 35 bangka ng mga Pilipinong mangingisda. So ito yung ginagawa natin mga tol. Nagbibigay ng ayuda, nagbibigay ng tulong sa mga maliliit na mangingisda na naghahanap buhay sa dagat. Yan ang kinagisnan nilang hanap buhay Diba? Yan na yung minana nila sa kanilang mga magulang. Ano ba namang bibigyan natin sila ng tulong pero tignan mo kung anong inaabot natin. But then again, babalik ta rin ng China yan. Sasabihin nila, tayo nang haharas sa kanila, tayo ang gigipit sa kanila, tayo nagpo-provoke sa kanila. Well, sanay na rin tayo sa kasinungalingan nila Para sa GMA Integrated News. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Teka, basa nga muna tayo ng ilang mga komento. Baka meron tayo rito mga tolonggis na mga kababayan pa katulad nitong isang comment na to.
May nag-comment sa kanya, may nag-reply. Anong sabi kaya? Teka, hanapin natin yung sagot. Ayun, may sumang-ayon pa sa kanya. Tama, dapat dyan nyo pakita ang tapang nyo, tagumpay insekto. Dapat kayo magpakita ng tapang ninyo. Tatapang ninyo lahat sa social media. Totoo yan, na mga protektado nila magnanakaw sa atin. O di ba? Pati mga Coast Guard. Protektado daw mga magnanakaw dito, pati mga Coast Guard. My goodness, yung mga Coast Guard nga natin nagre-request na pwede bang bigyan sila ng budget para makabili sila ng mga panibagong barko. Ay nako, nakakainis lang din magbasa ng mga utak gamunggo rin ng mga kababayan natin. Anyway mga kapatid, hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong panonood. See you ulit tayo next time. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.